Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ang huling laban, Mia laban kay Mang Cardo. Sa gitna ng naglalagablab na kagubatan, ang huling digmaan ay nagsimula. Ang harapan ni Mia at Mang Cardo ay tila isang bangungot na nabuhay. Si Mang Cardo, na kumakatawan sa pinakamalaking kasamaan, ay naroon sa gitna ng isang altar na puno ng dugo, hawak ang amuletong nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Dito na magtatapos ang lahat, Mia. Sigaw ni Mang Cardo, ang kanyang boses ay puno ng galit at paghamak. Wala kang laban sa akin. Ngunit si Mia, puno ng lakas mula sa mundo ng espiritu, ay hindi natinag. Bilang unang hakbang sa kanyang pag-atake, tinaas ni Mia ang kanyang mga kamay at lumitaw ang mga lumilipad na ataol, mula sa hangin. Ang mga ito ay tila mga espiritual na tagapaghatid ng hustisya. Sa bawat ataol na dumadaan kay Mang Cardo, bumukas ito at bumangon mula sa loob ang mga taong kanyang pinatay, at tinraidor, mga espiritu ng mga taong minsan niyang inabuso o pinagsamantalahan. Bumangon kayo, mga kaluluwa ng katarungan. Sigaw ni Mia habang ang mga espiritu ay nagkakaisa upang atakehin si Mang Cardo. Ang mga espiritu ay lumipad papunta sa kanya, nagdadala ng kanilang galit at mga alaala ng kanyang kasamaan. Si Mang Cardo, bagaman makapangyarihan, ay nagulat sa biglaang pagdating ng mga kaluluwang iyon. Hindi niyo ako matatalo. Ako ang hari ng dilim. Sigaw niya habang pinakawalan ang kanyang enerhiya upang wasakin ang mga espiritu. Ngunit sa bawat kaluluwang kanyang sinisira, 3 pang ataol ang lalabas mula sa kawalan. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Mia ang kakaibang liwanag mula sa amuletong hawak ni Mang Cardo. Napagtanto niya na ang amuletong iyon ang ugat ng kanyang kapangyarihan. Ang amuletong iyan ang ugat ng iyong lakas, ngunit ito rin ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak, sabi ni Mia. Gamit ang kanyang mga espiritual na kakayahan, itinuro niya ang kanyang enerhiya upang makapasok sa amuleto. Bigla itong kumislap ng maliwanag, at naramdaman ni Mang Cardo ang matinding sakit. Hindi mo ito magagawa. Sigaw ni Mang Cardo habang pilit niyang pinipigilan si Mia. Habang si Mia ay patuloy na nilalabanan si Mang Cardo, ginamit niya ang natutunan niyang kakayahan sa mundo ng espiritu, ang kapangyarihang maglakbay sa kaluluwa ng kalaban. Lumapit siya kay Mang Cardo at hinawakan ang kanyang noo. Sa isang iglap, parehong dinala ang kanilang espiritu sa isang mas mataas na dimensyon kung saan ang mga kaluluwa ng lahat ng biktima ni Mang Cardo ay naroroon. Hindi mo maitatanggi ang kasalanan mo dito, Mang Cardo, sabi ni Mia. Ang kaluluwa mo ay huhusgahan ng mga ito. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima, ay lumapit at hinila si Mang Cardo sa kawalan. Habang pilit niyang nilalabanan, unti-unti siyang nilamon ng kanilang galit at puot. Sa harap niya, bumagsak si Mang Cardo, ang amuleto ay nagkabasag-basag. Ang katawan ni Mang Cardo ay nagsimulang matunaw, at ang kadilimang bumalot sa kagubatan ay unti-unting nawala. Natapos na rin, bulong ni Mia habang ang huling alingawngaw ng kaluluwa ni Mang Cardo ay naglaho. Sa pagbagsak ni Mang Cardo, ang lahat ng kanyang kasamaan at mga alagad ay nawala kasama niya. Ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa pagiging mapayapa, at ang mundo ng espiritu ay naging maliwanag muli. Si Mia, bagaman sugatan at pagod, ay naglakad palayo mula sa lugar na iyon, dala ang pag-asa na ang kanyang sakripisyo ay nagbigay ng liwanag para sa mundo ng mga tao. Ang digmaan ay tapos na. Ngunit ang alaala ng mga kaluluwa, ay mananatili bilang babala, sa lahat ng tumatahak sa landas ng kasamaan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.